ng We have projects. one of the highest VATs, di ba? Yes, yes. Other countries, Japan, 8%, 7%. Diba? Tapos tayo, 12%. Itong sinasabi ni Shelo Magno na VAT, na ipinupukol niya kay PBBM, no? O, hindi naman siguro kay PBBM, pero parang inaangal niya, ay nagsimula pa ito nung 2006. Yung 12% value added tax rate in the Philippines officially began on February 1, 2006. O, di ba? While the 10% VAT was introduced much earlier, 1988. The increase to 12% part of the specific piece of legislation and a triggered economic condition. The law, RA 9337, the Reform Value Added Tax RVAT Law, Republic Act number 9337 was assigned by President Gloria Macapagal Arroyo in May 2005. This law did not immediately raise the rate to 12%. Instead, it kept the rate to 10%, but gave the President standby authority to increase it to 12% starting January 1, 2006. If certain economic conditions were met. Diba? The condition, the law stated that the rate would jump to 12% if the 2005 budget deficit to GDP ratio exceeded 1.5% or the VAT collection to GDP ratio reached 2.8%. So the implementation by the late January 2006, the government confirmed that these economic triggers had been met. President Arroyo then issued the order and the 12% VAT rate took effect nationwide on February 1, 2006. 2006 pa pala yan. Ba't nagpuputak tong si Shelo Magno na na yung 12% VAT daw ay parang mafe-feel mo na si PBBM ang niyan, no? Parang si PBBM ang nag-implika niyan. Hindi naman eh. Si Gloria Dorobo, si Aling Maliit, siya ang nag-implika niyan. 2006 pa yan, January 1, 2006. Yan, ipinatupad. So, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. So, ibig sabihin, 19 years na yan. 19 years na yan umiiral. Yung na yan, yung lintik na VAT na yan. Na ngayon lang nila pinansin. O, kita mo, itong mga dilawan, naglilitawan na ang mga dilawan, tignan nyo. Hindi lang ako makapaniwala na itong si Commissioner Heidi Mendoza ay isa palang dilawan, no? O, nakikita nyo na yung galamay ng mga komunista sa ating bansa. Yung mga tinik sa lalamunan natin. Yung 12% na yan, kagagawan din niya ng kanilang kagagawan din niya ng dilawan na si Gloria Dorobo. Iyan si Gloria Dorobo, isinilang niya ng panahon ni Cory Aquino nang mawala na yung matandang Marcos. Tapos ngayon sisisihin nila si PBBM sa 12% VAT. 2006 pa yan. Tapos ngayon lang pumuputak tong si Shelo Magno ba to? Ayan Ngayon lang siya pumuputak. Okay, tama. Shelo Magno. Bakit ngayon lang to pumuputak? Under pa yan, 2006. Ibig sabihin, si Gloria Dorobo ang dapat sisihin niya. Diyan sa 12% VAT, hindi si PBBM. Buang talaga ang lintik. Mga dilawan na, di ba napaghahalata na pilit nilang binabarag si PBBM para maupo yung kanilang hinahawi nila yung daan ng kanilang hari, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Yung presidente and vice president sa 2008. Ayan. Tignan nyo.
Wala naman tayong property insurance, di ba? Pag nasira yung bahay mo, ikaw pa rin ang gagastos dyan pang pa-repair. So ultimately, parang wala namang silbi yung gobyerno sa atin, di natin nararamdaman. Na-research ko na nga eh. Oh, yung sinasabi nila wala daw silbi ang gobyerno, hindi daw niya nararamdaman. Oh, come on. Sus. Alam ko hindi dahil kay PBBM. Di, ano pa rin tayo ngayon, patay kay Sara Duterte tayo. Ay nako, sabi ko sa inyo, mas lalo tayong lubog. Ngayon pauupuin na naman ng isang dilawan na Bamakino. Oh, anong mangyayari na naman sa atin 'yan? 'Di ba? Kaya ganyan nila kung sirain ang ating PBBM, 'di ba? So, itong sinasabi ni Heidi Mendoza, si Heidi Mendoza, Commissioner Heidi Mendoza. Hindi ko alam na pala to, dilawan pala itong si Heidi Mendoza. Ang sabi niya, yung oversight function daw, na abuse daw. Kasi ang tanong ko, ano ba yung oversight function? Kasi yung oversight function daw ng Congress and Senate, mostly daw Congress yung mga Congress daw, ay ginamit daw yung oversight function nila para maabuso daw ang mga Pilipino. Ang oversight function, yung kapangyarihan ng Congress na gumawa ng investigasyon. O, di ba? Lalo na sa investigasyon para sa executive branch, di ba? Implement law and spending public. Ito yung mga pagbubunyag ng mga ng mga congressman Tukol doon sa nangyari nung nakaraang administrasyon, di ba? Oh. Mahalaga nga yun kung hindi nagkaroon ng oversight function ng congressman nung panahon ng pagbubulgar nung panahon na ginawa nila Digonyong Duterte, malalaman ba natin ang katotohanan? Ngayon, si Heidi Mendoza, sinabi niya, inaabuso daw ng mga congressman yung oversight function nila. Ang kupal talaga. Bakit? Kung hindi ginawa ng mga congressman yan, i-expose yung kasamaan ng mga, ng mga galamay ni Digonyong Duterte, magkakaroon ba ng katotohanan? Kupal talaga tong mga dilawan na to Ayun, binabarag na nila. Ito ang isang ebidensya na talagang binabarag na nila si PBBM, no? Oh, kita mo? Kita mo, ang sabi nila dito, yung daw, the critical perspective abuse. Critics are that the House Quad Committee, binabaligtad na nila si PBBM, Critics, itong mga dilawan, sinasabi nila na itong House Quad Committee and other inquiries are being weaponized to dismantle the influence of Duterte family and their allies. Sa totoo lang naman, ang sabi dito, the pro-government perspective, necessity supporters are this investigation are necessary to uncover the truth behind the drug killings and the alleged misuse of confidential fund by Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin, kailangan na ibunyag yung mga nangyari sa kung ano yung totoong nangyari doon sa drug war at saka diyan sa confidential fund, di ba? Necessity yun, hindi yun abuso. Pero pinapalabas nitong si Heidi Mendoza na commissioner daw sabi itong kung mamaya expose natin, pinapalabas niya na inabuso daw yung ganyang oversight function ng congressman. Pero sa totoo lang, necessity yun. Kailangan na ibunyag kung ano yung nangyari nung illegal drug war, no? Kasi kung hindi, malalaman ba natin yung katotohanan? O ngayon, binabaligtad na nila, kupal talaga itong mga animal na dilawan na to. O, di ba? Ang sabi rito, some see the recent focus on ghost flood control projects are a way to target local politicians and contractors who are not aligned with the current administration. Kupal pala itong animal na to Kailangan talagang ibunyag din yan ang ghost flood control project ni PBBM. Kasi the administration maintained that with over 545 billion spent on flood control and the country is still drowning, oversight is the only way to hold crack contractors accountable. So ibig sabihin yung 545 billion na yan na nanakaw ng mga kontraktor na yan mga kasi yan mga linta o buwaya, yan ang naging dahilan kung bakit tayo binabaha. Ngayon, ipinupukol ngayon nila kay PBBM, no? Itong administrasyon daw ni PBBM na ito raw yung magnanakaw,
Ngayon, inaano nila kay PBBM, isinisisi nila. Kailangan din na mai-expose yung mga ghost flood control project na yan. Sino ba ang nag-expose niyan? Si PBBM. Ngayon, sinasakyan nila. Si PBBM daw mastermind niyan. Si PBBM daw ang magnanakaw. O, come on. Hindi si PBBM, kasi si PBBM nga ang naglalantad. O, di ba? Si PBBM ang naglalantad. Itong sinasabi ni Heidi Mendoza na ginagamit daw ni PBBM yung ghost flood control project, no? Para isiraan daw yung mga contractor. Hindi. Sinisira nga ng ghost flood control project yung PBBM administration. Kasi ninanakaw nila yung mga budget sa infrastructure. Binubulsa nila. Kaya yan, ini-expose sila ni PBBM kasi masyado nang matindi ang kanilang pagnanakaw. Ngayon, pinapalabas nila na si PBBM daw ang magnanakaw ang mastermind ng ghost flood control project. Binabaliktad nila, sinisira na nila si PBBM, di ba? O, ito, yung mga lawyers ng Dilawan at saka kampo ni Sara Duterte, ini-impeach nila si PBBM noong January 2026, claiming that the President used oversight and independent Commission for Infrastructure to shield his own allies while targeting others. So, ginagamit daw ni PBBM yung ICI, no? Tsaka yung oversight and the independent, claiming the President uses oversight, abuse, o inaabuso daw ni PBBM yung oversight abuse, no? Inaabuso daw ni PBBM yung oversight function niya. Tapos, ayan, sa totoo lang, the President has publicly stated that this investigation are a response to public outrage and that no one is above the law regardless of the political camp. O kahit pa dilawan sila, talagang yun sila ni PBBM, no? No one is above the law. Kasi, kahit pa sabihin nilang inaabuso ni PBBM yung pag-oversight function, yung pag-iimbestiga sa kung ano talaga ang katotohanan, hindi pa rin nila maiaalis na si PBBM talaga ang nag-expose ng katotohanan na yan, no? Kaya sinabi niya, yun ay para maalis yung galit ng mga tao. Kaya kailangan niyang ipakulong ang mga involved dyan sa ghost flood control project. Kasi napakalaki nga naman ang ninanakaw nila. 545 billion yung mga contractor na yan at saka mga politician na involved dyan sa ghost flood control project. 545 billion ang kanilang ninakaw dyan sa ghost flood control project. Kaya kailangan silang pakulong ni PBBM. Kaya hindi inaabuso ni PBBM yung oversight function niya. At ganun din ang mga congressman. Kasi ang mga congressman, sila yung nagpakita. Sila yung nagtanggal ng lambong o ng muta sa ating mata. Kumbaga, yung kanilang pag-e-expose dun sa kung ano yung nangyari sa totoong nangyari dun sa illegal drug war at saka dun sa yung confidential fund ni Inday Lustay, yun ay ipinakita lang ng mga congressman yung katotohanan sa ating mga Pilipino. Kasi kung hindi nila ginawa yun, hindi natin malalaman ang katotohanan. Kaya hindi inabuso ng mga congressman ang kanilang oversight function o oversight role. Ganun din si PBBM. Hindi rin niya inaabuso ang kanilang oversight function. Hindi daw makapaniwala si Heidi Orak na may makukulong. Ano ba yan? Hindi ba nakulong na nga si Diskaya? Nakulong na nga si Bong Revilla? O sino pa ang gusto nilang ipakulong? Wala sila kasing, lahat lagi silang may reklamo. No, kahit nakikita nila yung mga kabutihan na ginagawa ni PBBM, patay mali siya pa rin sila. Bulag pa rin sila kasi, gusto nila kasi maupo sila. Panay reklamo sa magandang ginagawa ni PBBM. Kasi ang gusto nila, sila yung maupo. Ayaw nila kay PBBM kasi sila nga ang gusto nila ang maupo, mga dilawan. O yan, mga yan, nag-i-expose, mga dilawan yan. Yan si Heidi Mendoza, si Cielo Magno, o yan, si Christian Isguera,
si Vladcaster Armandin, yan, lalo na yung maingay yung bunganga na parang poke baboy na si Ronald Llamas, di ba? Mga dilawan yan, si Kristan. O di ba mga dilawan niya mga yan. So itong sinasabi ni Heidi Mendoza na nature of transaction flood control project like dredging. Ginagamit daw ito ng mga ghost flood control project contractor para mangurap ng pera. Pero ngayon, ginagamit nila ngayon to laban kay PBBM. Dredging is often called the holy grail of government corruption because of its nature. It is one of the few multi-billion peso project where the output is literally underwater and invisible to the naked eye. Siyempre, yung mga dredging na yan, yung pagbubungkal yan sa ilalim ng ng mga, halimbawa, mga kanal o mga tubo, yung mga imbornal. Naked eye nga, hindi natin malalaman yan kasi nasa ilalim nga ng mga imbornal at tubo di ba? Pero ginagamit yan ng mga corrupt na mga buhaya, na mga politiko at contractor dyan sa DPWH. Pero ang tanong, bakit kasalanan ba ni PBBM yan? Yung ginagawa ng mga kontraktor na yan. Pero itong mga dilawan, lumalabas na si PBBM ang may kasalanan. Kasi, ayan, inahabol nila si PBBM diyan sa ganyang uri ng kontrakto, ng mga kontrata. Ang sabi dito, why dredging is favorite for corruption? You are correct that this project have embedded items. May mga embedded items daw that make them easy to manipulate. Here is why they are so difficult to audit. Bakit daw hirap ma-audit? Impossible to verify. As a former COA administrator, Heidi Mendoza has pointed out, contractors often schedule dredging during the rainy season because the water is murky and levels are high. It is impossible for auditors to see if any silt was actually removed. So, hindi nga makikita ng mga auditor ng COA kung natanggal ba talaga yung mga burak o putik sa ilalim ng kanal, di ba? Kasi mataas ang baha. So, mataas ang baha. Ipinupukol nila kay PBBM tong mga ganitong uri ng pangungurap ng mga kontraktor. Yung katulad sa dredging, hindi nga makita ng mga auditor kung natanggal ba talaga yung mga burak, di ba? Ngayon, pinupukol nila dyan si PBBM. Pero ang sabi dito, noong 2025, PBBM admitted that the concentration of contracts was disturbing. So, yung sa dami ng mga kontrata, nakaka-disturbing, nakakabahala sa dami ng kontrata ng mga dredging. Ibig sabihin, marami ang gumamit ng dredging bilang forma ng pangungurakot sa parte ng mga kontraktor, no? At si PBBM mismo ang nakatuklas na masyadong nakakatakot o nakakalula yung dami ng mga kontrata sa dredging, no? Kaya nga ginawa niya yung Independent Commission for Infrastructure, ICI, to investigate the project from the last 10 years. So, ibig sabihin, itong ICI, inimbestiga niya yung mga proyekto mula pa noong nakaraang 10 taon at covering both the Duterte and Marcos term. So, ibig sabihin, as of January 2026, the DOJ has validated several ghost projects and billions in assets from suspected corrupt contractors have been frozen by AMLAC. The critic used this issue because it is the weakest link in the administration budget. It is where the most money is spent with the least visible result. Kasi yun ang totoo. Diyan napunta yung 545 billion natin. Ayan, 545 billion ang sa illegal na mga ghost flood control project. 545 billion figure from 2022 to 2025. The government allocated over 545 billion for ghost flood control project. Critics argue that despite this historic spending, massive flooding still paralyzed the country. They use this as proof that the money went to ghost flood control project instead of actual engineering solution. Si BBM nga ang nakatuklas niyan anuhin niya ba yan? Pinalagpas ba yan ni PBBM? Hindi naman
Hindi katulad ni Digong Dutae na ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Pero si PBBM nagpa-imbestiga eh. Magalit sila kung hindi nagpa-imbestiga si PBBM. Ginawa nga ni PBBM yung ICI yung Independent Infrastructure investigation, di ba? Ginawa niya nga yan noong 2025. Ayan oh. Independent Commission for Infrastructure, ICI. Independent Commission on Infrastructure. So, ibig sabihin, si PBBM ang nakatuklas, siya rin ang nagpapaimbestiga. Diba? So, ibig sabihin, may ginagawa si PBBM. Hindi niya kinukonsinti ang pagnanakaw. Iniimbestigahan niya. Bakit idinidiin ng mga dilawan na to ang si PBBM dito sa Ghost Flood Control Project? Yun ang tanong eh. Kasi ito si Heidi Mendoza, sinasabi niya na yung Ghost Flood Control Project daw number 1 daw na ginamit ng PBBM, no? Para makapangurakot. Bakit niya ginagawa ito ni Heidi Mendoza? Bakit nila masyadong idinidiin si PBBM dito sa Ghost Flood Control Project? Ang sabi dito, the yellowish label or associated with the Liberal Party and the post-EDSA political order is often used by the supporter of this administration to dismiss critics. So, ginagamit talaga nila, ito yung mga dilawan ginagamit talaga nila yung Ghost Flood Control Project kasi sabi, the invisible nature of the crime. Kasi daw yung Ghost Flood Control Project is ginagamit nila kay PBBM isa itong perfect storm or political, economic, and moral issue. The invisible nature of the crime, as you noted, dredging and underwater works are hidden. This makes the perfect evidence for critics to claim that the 545 billion flood control budget allocated from 2022 to 2025 was not just mismanaged but stolen. O yan, pinapalabas nila, magnanakaw si PBBM. Naninakaw niya yung mga Ghost Flood Control Project na yan, no? Sabi, the critics use this Ghost Flood Control Project argue that if the government spent $500 billion on the country still experiences road flooding, the only logical explanation is that the project only exists on paper. Ninakaw niya. The evidence in January 2026, DPWH itself acknowledged that over 421 projects are undergoing validation because they might be ghost project o non-existent project, no? High moral outrage. The climate criminal angle, unlike other forms of corruption like overpriced laptop, flood control project corruption has a direct body count. Crucifixion point. When a storm hits and people lose their homes or lives, critics point to the Ghost Flood Control Project as the reason. They frame the administration not just as corrupt but as callous or climate criminals who prioritize kickback over the lives of the poor. Even the Catholic Church link. So, itong Catholic Church often linked to the yellow block by critics has joined in. So, yung mga Katoliko, nakipag-join na rin sila diyan sa pang-crucify kay PBBM, no? In the late 2025, the CBCP issued pastoral letter directly linking government corruption to the suffering of flood victims. So, kasalanan ba ni PBBM to? The unprogrammed funds connection. The opposition uses the flood control issue to attack the national budget process. Yan, critics like Christian Esguerra and Cielo Magno argue that the billions of pesos were moved to unprogrammed appropriation and then inserted into flood control without public hearing. By exposing ghost flood control, they are trying to prove that the entire budget system is designed to facilitate pork barrel for favored contractors. Yan, ang ginagawa nila is splitting the unit team. The focus of this project is also to a political wage investigation like Senate Blue Ribbon Inquiry in late 2025 revealed that a small group of 15 contractors cornered almost 100 billion of the budget. Some of these contractors have tied to the Duterte family. Ibig sabihin, yung mga kontraktor na to,
dikit ito sa mga dutae, hindi kay PBBM, ha? Dikit ito sa mga dutae. Some of these contractors have ties to Duterte family while others are linked to the Marcos Romualdez camp. By exposing this critical block forces the two sides of former unit team to blame each other, weakening the current administration political base. Accountability vs grandstanding. While the yellowish label is used to tag these vloggers as enemy, the facts they discuss are often backed by official reports. Totoo naman, may mga official report itong mga Ghost Flood Control Project. Kasi na-audit sila eh. Pero hindi kasalanan to ni PBBM. In-expose nga to ni PBBM eh. 'Di ba? Paano magiging kasalanan ng PBBM to? Oh, 'di ba? Tapos na yung investigation ng ICI, Heidi Mendoza. Huwag mo nang laliman pa, pinapalalim mo lang yung sugat. Para ano? Panaknakin? Para ano? Galitin ng mga Pilipino? No way. Hindi tanga ang Pilipino para magalit sa panahon na ito. Na kung saan ang Vice President ay si Sara Krong Dutae. No way. Kahit pulaan nyo ng pulaan si PBBM, sabihan nyo man ang magnanakaw si PBBM, hindi nyo pa rin maaalis ang katotohanan na si PBBM ang nag-expose ng Ghost Flood Control Project. Na siya ang nagpapaimbestiga. Nasa dami-dami ng mga naging presidente mula dun sa maupo nang mawala ang matandang Marcos. Mula nang mawala ang matandang Marcos, naupo na si Cory Aquino, naupo na si Fidel Ramos, naupo na yun si Gloria Magnanakaw Dorobo, naupo na yan si Noynoy Abnoy, di ba? O ngayon naupo na si Digonyong Dutae. Lahat yan mga bulok yan eh, mga bulok. Mga sistemang bulok. Saan ba nagsimula ang Ghost Flood Control Project? 'Di ba sa panahon ni Aling Maliit? O kasi lahat naman ng korupsyon sa kanya nagmula eh, yung 12% VAT na inaangal ni Cielo Magno kay Aling Maliit nagsimula eh, January 1 to 2006 eh. O si Gloria Dorobo nagpa-implement yan. O wag mong sabihin na si PBBM nag-implement yan. Si Gloria Dorobo, yan ang nag-implement yan, hindi si PBBM. Kaya kahit anong gawin ninyong putak man kayo ng putak dyan, hindi nyo maaalis ang katotohanan na nagsimula lahat ng kalukuhan na yan mula nang mawala yung matandang Marcos. Dahil pinagbibenta na nila lahat ng government state-owned company. Ang sabi dito, ang tanong, when the Ghost Flood Control Project exists? So, when this Ghost Project begin? Kailan ba nagsimula yung Ghost Flood Control Project? While the current administration is facing intensity scrutiny, kasi lahat yan, binibintang nila kay PBBM. Si PBBM nga nag-expose ng Ghost Flood Control Project eh. Ngayon, binabaligtad niyang mga dilawan si PBBM. Sabi, nagsimula daw itong Ghost Flood Control way back 1970s and 80s. Pero naging professional lang daw ito noong 2017. 2017 warning. COA began issuing specific warning about Ghost Flood Control Project as early as 2017. Between 2017 and 2020, auditors flagged thousands of projects worth hundreds of billions that were delayed or totally unimplemented despite being fully paid. 2017, 2017. Sino ba yung nakaupo noong 2017? Nagsimulang maupo si Digonyong Dutae noong 2016. Ibig sabihin 2017, nagre-red flag na ang COA. Tungkol sa mga Ghost Flood Control Project. 2017 pa lang nagre-red flag na ang COA. Hanggang 2020, nag-boom. 2017 and 2020, auditors flagged thousands of projects worth hundreds of billions that were delayed or totally unimplemented. Wala talaga. Talagang ghost o guni-guni despite being fully paid. 2017 pa yan, nagsimula. Panahon pa yan ni Digonyong Dutae. Digonyong Demonyong Dutae. Hindi lang yan panahon ni PBBM. Namana lang yan ng mga tauhan ni PBBM. Kasi lahat naman ng tauhan ni Digonyong Dutae, namanan ni PBBM eh. Hindi naman kasalanan ni PBBM yan eh. Kasi namana nga niya yung
Ghost Flood Control Project na yan sa panahon ni Digong yung demonyong Dutae. Pati lahat ng mga tauhan niya na involved yan, lahat ng tauhan ni Digong yung demonyong Dutae na involved yan, namana lang ni PBBM. Ngayon, si PBBM ang ipinapako nila sa krus na si PBBM daw may kagagawan. Gago talaga to mga dilaw na to mga abnormal Di ba ngayon sabi, ngayong 2024-2025, the issue exploded recently because the budget of flood control reached an all-time height of 545 billion. The sheer size of the money made the ghost more visible when massive flood hits Metro Manila and Bulacan in the late 2024, proving the billion spent had no effect. How they are being uncovered. In 2025 and early 2026, new technology and whistleblowers have made it harder to hide these ghost projects. Satellite verification. Auditors are now using GPS and satellite imagery to check if a dike or revetment actually exists at the coordinate listed in the contract. So, ibig sabihin, natuklasan yan dahil gawa ng mga coordinates. Yung mga coordinates na ibinigay ni Secretary Bunuan kay PBBM, hindi yun gawa-gawa, kundi totoong coordinates yun. Inireport nila kay PBBM, totoong coordinates yun. Yun talaga yung totoong ghost. Kaya sinabi, bakit walang proyekto? Nung puntahan ni PBBM, wala talaga. Pero doon sa papel, nakalagay doon sa coordinate, nag-i-exist din yung isang tulay. Pero nung puntahan ni PBBM yung coordinates, wala talaga. Tapos sabi pa, yung isang malaking building daw dyan sa Bulacan, nando doon sa coordinate. Pero nung puntahan ni PBBM, wala talaga yung building, wala yung tulay. Ibig sabihin, talagang merong ganoong uri ng coordinates. Kaya lang, hindi nga makita dahil multo, guni-guni nga yung proyekto. Hindi talaga nag-i-exist. Pero nakalagay sa papel na talagang nando doon yung proyekto na yun. Kaya lang, sa papel lang yun nando doon. Pero sa actual o yung real world, wala. Hindi nag-i-exist multo. Pero yung project na yun, nagkaroon na yun ng pondo. Yung budget, nakain na. Nalusaw na, naitain na. Pero yung proyekto, wala. Guni-guni. Sino nakatuklas niyan? Di ba si PBBM? Mga abnormal pala itong mga animal na dilawan Sinisiraan nyo lang si PBBM Natuklasan din ni PBBM yan, gawa ng mga whistleblower, no? State witness, contractors and engineers fearing jail time under the new Independent Commission for Infrastructure, ICI, have begun testifying about how they were forced to give kickback to the high-ranking official. So, kita mo, di ba? Yung mga whistleblower ng DPWH, di ba? Sila Henry Alcantara saka Bryce Hernandez, sila rin mismo na involved diyan ang nagtuturo na ngayon, di ba? Kung sino yung mga involved, di ba? Kaya ibig sabihin, si PBBM pa rin ang naging dahilan kung bakit nagtuturo itong mga DPWH contractor and yung secretary and undersecretary, di ba? Sila ay natuklasan ni PBBM na gumagawa ng kalokohan. Kaya si PBBM pa rin ang number 1 na naging dahilan kung bakit na ibulgar ang Ghost Flood Control Project. Kaya si PBBM din ang may karapatang magpaimbestiga niyan. Hindi itong mga animal na dilawan. Uwi ka pa lang, anong pinaka-prone sa atin? Yung unfinished product? Yung sinabi niya? Ghost project o substandard? Yeah. Kasi magkakaiba yun. Yung common Anong pinaka... Tingin ko ang pinakamarami po yung mga substandard na proyekto. Meron pong mga ghosts, don't get me wrong, marami na tayong nakita. In fact, yung mga una nating kaso Bulacan, sa ghost yun, ombudsman, lahat yun, halos ghost. Kaya nga madali yung mga kaso, madali namin na-file Pero, kasi open and shut yung kaso. Yeah. But let's clarify, yung ghost projects, that did not come from the 2025 budget, tama? That came The from the previous Previous, marami po yan. previous budgets. Marami po yan from the previous years. No? Even years before the Marcos administration. Karen, no? Pero yung substandard, yan ang marami. At marami din na hindi pa masyado na pag-uusapan, na pinag-uusapan namin madalas ni Mayor Benji Magago, yung overpriced projects. iba pa yun. Ibang kategory pa yun. Iba pa yun. Ang daming Yung mga, kategorya. halimbawa, yung mga nakita namin na mga solar lamps, yung mga barriers sa mga
sa mga ano, yung rock, sa mga highway, yung rock netting, So yung hindi mga so flood. cat's eye. O, solar netting. Solar rock netting. O, saan yan? Sino gumawa niyang solar rock netting? Sino nag-invento niyan? Si Eric Yap. Yung dating appropriation secretary ni Digonyong Demonyong Dutae. Diyan sila nagkapera. O, ginamit nila si Cathy Cabral bilang puppet nung mga ninakaw nila. Itinago nila sa mga kilalang government official yung mga ninakaw nila na limpak-limpak na pera. O, yung katunayan, yung Action Hotel na ano yan, na nakorap yan ni Eric Yap. Ngayon, ipinatago sa pangalan ni Cathy Cabral. Tapos nung makaluwag-luwag na si Eric Yap, kinuha niya na yung Action Hotel, di ba? O kaya diyan sumama ang loob ni Cathy Cabral, kaya diyan siya nagpakamatay sa hotel na yan. Kasi ginawa lang siyang parang taguan ng mga nakaw na yaman ng dalawa na yan, ni Eric Yap at saka ni Pulong Dutae. O, tapos sasabihin nyo, ipapako nyo si PBBM na si PBBM ang may gawa niyang Ghost Flood Control Project. 2017 pa yan. Nagsimula yan ng panahon ni Digonyong Demonyong Dutae. At namana lang naman niya ni PBBM. At nung namana ni PBBM, pumuyak na siya kasi nakita niya mali Kaya pinaiimbestigahan niya ngayon. Di ba? Hindi, ang sabi naman ng Pangulo sa EO niya, hindi lang flood control ito. Lahat. Ng infra over the last 10 years. Kailangan reviewin ng Oh my ICI. goodness. Iba pa yan. Marami din yan. Yung mga overpriced, yung mga 3 times the cost, 5 times the cost. Tapos hindi lang yan. Yung mga O, yung solar, 'di ba? Yung solar, yung binanggit niya kanina, yung solar, sino ba ang ng solar? Sino ba ang involved diyan? 'Di ba si Leandro Leviste? Kasi sinabi niya kanina, solar may sinabi siya, balikan natin. marami din na hindi pa masyado na pag-uusapan na Ayan, before si Marcos. Pinaka-prone sa atin, yung unfinished product, yung sinabi Yeah, niya, oo. ghost project o substandard. Yeah. Kasi magkakaiba yun. Yung common, Anong pinaka... Tingin ko ang pinakamarami po yung mga substandard na proyekto. Meron pong mga ghosts, don't get me wrong, marami na tayong nakita. In fact, yung mga una nating Sa kaso Bulacan, sa ghost yun, ombudsman, lahat yun, halos ghost. Kaya nga madali yung mga kaso, madali namin na-file Pero, kasi open and shut yeah. yung kaso. Yeah. But let's clarify, yung ghost projects, that did not come from the 2025 budget, tama? That came The from the previous Previous, marami po yan. previous budgets. Came from the previous budget. Ibig sabihin, 2017 pa lang, andyan na yung Ghost Flood Control Project. Panahon yan ni Digonyong Demonyong Dutae. At nag-boom lang talaga yan ngayon. Pero kung tutuusin, panahon pa yan, namana lang yan ni PBBM. Marami po yan from the previous years. No? Yeah. Even years before the Marcos administration, Karen, no? Pero yung substandard, yan ang marami. At marami din na hindi pa masyado na pag-uusapan, na pinag-uusapan namin madalas ni Mayor Benji Magalo, yung overpriced projects. Iba pa yun. Ibang kategory pa yun. Iba pa yun. Ang daming Yung mga, kategorya. halimbawa, yung mga nakita namin na mga solar lamps, yung mga barriers sa mga yung Solar lamps. Sino ang may gawa ng solar lamps? Di ba? Isa dyan, involved. Pag sinabi mong solar, involved dyan si Leandro Leviste ng Solar Philippines o Solar ng Bayan. Overpriced ng mga solar lamps, di ba? O sino involved dyan? Di ba? Tapos sasabihin nyo, nagmamalinis. Alam mo, itong si Leandro Leviste, nagpupuputak siya para takpan yung kanyang mga pagnanakaw. Kasi isa rin siya sa magnanakaw Si Leandro Leviste. Biruin mo yung Solar Philippines, binigyan siya ng prangkisa ni Digonyong Demonyong Dutae para ng mga solar. Pero wala siyang naipatayo kahit isa. Tapos ang ginawa niya, ibinenta niya yung mga prangkisa sa Meralco ng nasa 18 billion. Ngayon pinapalabas niya lang daw yun, lupain daw yung binili ng Meralco. Mismo Meralco hindi ka nagsasabing lupain kundi prangkisa 'Di ba? At ang prangkisa na nabili ng Meralco kay Leviste, na improve nila. Ibig sabihin
gumagana na. Ibig sabihin, yung mga prangkisa na yan na binili nila sa kay Leandro Leviste, na maglagay sila ng mga solar, 'di ba? Mag-deliver sila ng mga solar energy, nagamit na ng Meralco at nagiging successful na. Pero nung kay Leviste yan napunta, walang nagawa si Leviste kahit isa. Wala siyang na-produce na megawatts ng kuryente gamit ang solar ng bayan o Solar Philippines franchise, no? Wala siyang nagalaw, wala siyang na-i-produce na ganong kalaking voltahe. Na may nire-require na voltahe ng kuryente dapat na i-produce si Leandro Leviste. Pero wala siyang nagawa kahit nga magtayo ng infrastructure building para sa solar Wala siyang nagawa Kaya ang ginawa niya, binenta niya na lang yung mga prangkisa sa Meralco. Ngayon sinasabi niya, mahirap daw kasi wala daw IRI ang kanyang nabiling prangkisa. Pwede niya naman i-report sa sa gobyerno, pwede namang gawa ng solusyon yun ng Congress, di ba? Pwedeng gawa ng solusyon ng Congress yun kung ni-report niya. Kaso hindi ibinenta niya. Binili niya ng mura yung prangkisa, binenta niya ng bilyong-bilyong halaga sa Meralco. Kaya kumita siya. Pero ang kawawa, ang mga Pilipino kasi yung inaasahan na mapuproduce na megawatts ng kuryente mula dyan sa solar franchise na yan ay hindi na i-deliver ni Leandro Leviste. Di ibig sabihin, isa rin siyang corrupt na magnanakaw, di ba? Kung ibinigay yan sa iba, at yung iba ang nag-produce ng solar na yan, ng kuryente mula sa solar, di nakinabang sana mga Pilipino kung ibinigay yung prangkisa ng solar ng bayan at saka Solar Philippines sa iba na may kakayahan din namang gumawa ng pagpuproduce ng kuryente mula sa araw kasi solar nga, no? Kung iba ang gumawa niyan, hindi ibinigay kay Leviste yan, di sana marami na tayo ngayong kuryente na nagmumula sa solar. Di ibig sabihin hindi na naghihirap ang mga Pilipino sa kuryente ngayon, bababa ang kuryente natin kasi maraming galing na kuryente mula sa araw ang na-produce ng Solar Philippines kung iba ang humawak, hindi si Leviste na magnanakaw, no? Sa mga highway, yung rock netting, So yung hindi mga so flood. cat's eye. Hindi yan flood control. Basta infra pa rin. Ang sabi naman ng Pangulo sa EO niya, yung mga rock netting overpricing daw ang ginawa diyan. As in talagang 10 beses na mataas ang presyo. Tapos yung light na warning device sa kalsada. Lang daw yun 1,500, ginawa daw nila 15,000 ang isa. Biruin mo ang laki ng tubo, di ba? Mga overpricing. So ibig sabihin hindi lang Ghost Flood Control Project ang natuklasan ni PBBM, pati mga overpricing at saka mga substandard. hindi lang flood control ito. Lahat. Ng infra over the last 10 years. Kailangan reviewin ng my ICI. goodness. Iba pa yan. Marami din yan. Yung mga overpriced, yung mga 3 times the cost, 5 times the cost. Tapos hindi lang yan. Yung mga project na overpriced na nga, kulang-kulang pa. Sabi nga ni Mayor Benji, dun sa program of works, halimbawa, mga solar lamp, no, nung mga nakaraang administrasyon, no, Bakit desperado ang Dilawan na imbestiga ng Independence People Commission yan? Tapos nang imbestiga ng ICI Kaya nga, 'di ba? Naglayasan na yung mga nag-imbestiga. Kasi pinipilit na ng Dilawan na saklawan yung role nila. Kaya naglayasan na. So ibig sabihin nakapag-imbestiga na yung Independence Commission on Infrastructure o ICI, na imbestigahan na nila yan at lahat ng kanilang mga natuklasan ay i-forward na nila sa ombudsman. So hindi na kailangan pang mag-imbestiga ang Independence People Commission kasi tapos na yung investigasyon. At pagka yan yung mga taktika ng mga Dilawan, ng mga komunistang aso. Yan, mga Dilawan na demonyo. Taktika nila yan. Inaano nila si PBBM, bina-blackmail nila si PBBM. Di ba? Kaya itong mga animal na mga ICI na to, yung Independence People Commission, IPI ba 'yon?
IPC. Yan, yung IPC na yan, mga demonyo yan. Huwag kayo maniwala dyan sa investigasyon ng mga IPC-ng demonyo. Kasi pwede nilang i-divert yung kanilang investigasyon at palabasin na ang mga kaalyado ni PBBM may kasalanan dyan sa sa Ghost Flood Control Project. Sa totoo lang, 2017 pa yan, nag-i-exist na yung Ghost Flood Control Project. Mga kupal tong animal na mga demonyong mga dilawan na to. Sabi, 2,000 solar lamps. Pero ang bigang lang ng Mayor Benji, wala pang 1,000. Ah, Iba so, pa yun. may under-delivery din. Nangyayari din yung under-delivery. Lahat po yan kailangan Oh my busisiin. goodness. At yan po ang mandatong binigay ng ating Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure. Pag So, ganyan, matagal ito, Karen. Yeah, Marami mahaba. ito at matagal ito. Pag ganyan, Pero Sec, kailangan lahat yan managot. pag ganyan, Sec, sinong kumikita doon? Yung sinasabi mong binanggit mo ngayon na under-delivery, Top to bottom yan. overpriced. Top to bottom yan. Ano yun? Top to bottom yan. Pati mambabatas kasali. Posible yan. Oh, Sino ba ang naglalagay ng pondo? Pero nakakalungkot. tandaan po natin na maraming mambabatas, ako na lang magko-comment dito, baka maipit ka. So maraming mambabatas may sariling construction company. So yung mga kontratista daw nagalit na sila na lang ang tumakbo na mambabatas. Yun na yung nangyari sa Kongreso. Para sila nang mag-insert. Hindi, ganito, di ba? Dati ang mambabatas, di ba, kukuha ka pa ng construction company outside to build it. They started to own their construction company, right? Yeah. Mambabatas na ang kontratista. Ngayon ang kontratista, sinabi niya, teka lang, hindi na kami kinukuha dahil may sarili na sila. Sila na yung tumakbo. tumakbo. So kaya maraming kontratista Na party list. Karen, diretsuhan na Oh lang. my goodness. Yung unang sinabmit naming dokumento sa ICI is yung mga substandard flood control projects sa Oriental Mindoro. Diretsahan na lang tayo. Ang SunWest Corporation, 5 packages ang meron siya noon, out of 7. Yung dalawa, Elite tsaka St. Timothy ng Diskaya. Ang may-ari ng SunWest Corporation na nag-divest lang is si Congressman Zaldico. Yeah. Binigyan na namin ng mga dokumento sa ICI. In fact, magfa-file na dapat kami ng kaso last week. Pero since nabuo na ang ICI, binigyan na namin ng dokumento. Diretsahan na lang tayo, Karen. Si Congressman Zaldico, hindi lang congressman, siya din ay naging Committee on Appropriations. Yeah. Kaya nga. At ang SunWest Corporation ay pag may-ari Siya ang founder. sa matagal Yeah. at founder si Congressman Zaldico ay founder ng SunWest So if Corporation. you say Diretsuhan nag-divest na siya, lang tayo. paano mo nga siya itatay? Kasi itatali mo dapat, di ba? Oh, ayan. Hintayin na lang po natin dahil yun po ang meron. ginagawa Oo. ng ating Independent Commission on Infrastructure. Kaya nga po nandyan ang SGV and Company. Yeah. Auditing. Kaya po isa sa mga inappoint ng ating Pangulo na miyembro ng ICI is the current country director mismo SGV. ng SGV, which is the biggest and most credible accounting firm in the country and also affiliated na miyembro ng ICI is the current country director mismo SGV. ng SGV, which is the biggest and most credible accounting firm in the country and also affiliated with Ernst & Young globally. Yeah. Yeah. So, pabayaan na lang po natin, magtiwala po tayo sa ating ICI at sa mga miyembro ng ICI. So, ibig sabihin, accounting firm na kilala ang SGS, no? Yung pinaka-leader ng SGS, yan ay matalino at magaling. Kaya yan nilagay ni PBBM sa ICI, no? Na sinisira naman ang pilit ng mga dilawan. Yan nga, si Vince na nga nagsabi, pinaka-the best na investigating body yung may hawak ng ICI. Pero para sa mga dilawan, walang kwenta ang ICI kasi gusto nila na palitan ng ICI ng IPC o Independent People Commission. Yun ang totoo. Yung mga dilawan na demonyo, pilit nilang ninanakaw ang kaluwalhatian ni PBBM. So, tinapos na ang role ng ICI nitong January 2026 ni January 16, 2026 ni PBBM. Kasi tapos na talaga yung trabaho ng ICI. Tapos na silang mag-imbestiga. No? The finished task argument, the President claimed that ICI has already investigated the bulk of the anomalies and that its findings are being handed over to the Department of Justice and the Ombudsman for prosecution. So, ibig sabihin, ang
ang bumuo ng investigating body ay si Rogelio Babe Singson ng DPWH Secretary, former DPWH Secretary. Tapos si Rosana Fajardo ng SGB, Managing Partner of SGB and Company, resign on December 31. Kasi tapos na yung kanyang, sinasabi niya na tapos na yung kanyang specific tax. No, tapos na eh. Tapos na yung ngayon, pinipilit pa rin sundutin ng mga dilawan na imbestigahan yung Ghost Flood Control Project. Natapos na nga imbestigahan eh, di ba? Di ba? Yung mga buang ng mga dilawan, pinipilit nilang kunin yung role ng ICI. Tapos na yung role ng ICI eh. Di ba? Pero pinipilit pa rin nilang kunin. Tapos na yung investigasyon. Ano ang gagawin ng mga dilawan na yan, ng Independent People Commission? Iimbestigahan nila para idiin nila ang mga kaalyado ni PBBM. Yun ang totoo dyan. Paano mababago? Diyan din po tayo pupunta. Paano mababago ang sistema? Because at the end of the day, number one, kailangan ng Pilipinas ng flood control. We really do. Kailangan natin ng infra. Pero kung yung mga construction companies na ito ay iba-blacklist, no, na dapat lang naman, meron ba tayong enough construction companies in the Philippines You mean private? take the jobs that are needed to build the country? Of course we do. Yun, pag-usapan natin. Because alam mo, China is building, Vietnam is building, Thailand is building. We need to build. I think there are two things, general things that need to be done within DPWH. And then I'm just slowly starting to find this out. First, I think the first step is, as I told you, we have to put the fear of God in everybody. And the only way to do that is to hold people to account. And that is the first step, Karen. If walang makulong dito from top to bottom, naglolokohan lang tayo dito. And it will worsen. This is just going to keep on happening again and again and again. Tama. That's the first thing. And I think that is where the ICI comes in. They are in a position to really send a strong message, not just to people in government now, but people in government in the future, that enough is enough. We will hold people to account and people will pay from top to bottom. That's the How first would one. you change the bidding process? The second is we have to put in real systemic change within these agencies. And we have to put systemic change not just in DPWH, but also on the entire process, which includes the budgetary process. For example, Karen, what I have seen, and this is now a pattern, recurring pattern that we have seen, Mayor Benji Magalong and I have seen, these projects that are questionable, that we are seeing now, every time I go to a site, the first thing I ask for is a plan. Karen, magpagawa ka ng bahay, kahit maliit na bahay, kailangan ng plano yan. Pero itong mga project na ito, worth hundreds of millions, Walang plano? walang plano. Paano niya gagawin kung walang plano? Exactly. Parang widow lang. So, paano yun? Paano yun? How can you put a project in the budget of the national government, in the DPWH, kung wala itong plano? Yeah. How is that even possible, Karen? I've worked in government for so long. Yeah. That, in my past experience, pati sa DOTR na, walang lulusot dyan na mapopondohan sa budget na mai-implement kung walang plano. Wala. Walang starting date, walang completion date. Di ba dapat ganun yun? Hindi O lang you start yun. at this time, walang ganun. Walang plano. Ang naging gatasan kasi. Walang plano, gatasan ng Karen. DPWH. I find it. So how can projects like that just get into the national budget, get into the budget of DPWH, and then ma-implement na walang plano? How is that even possible? So that needs to change. So we are currently now, and I'm working with Secretary Babe Singson, Secretary Ping De Jesus, to find out ano ba nangyari? Bakit nagkaganyan? Paano nakakalusot yan? And that needs to change. Okay. Bago mo i-continue, Hold that thought. Hold that. Nakakalusot yung mga Ghost Flood Control Project kasi sa buhatan yan ng mga kontraktor, sa buhatan niya ng mga district engineer, sa buhatan niya ng mga politiko, ng mga politikong
congressman at saka mga senador. 4 ang involved dyan. Contractor, DPWH district engineer, tapos ng mga politikong ganid sa Kongreso at saka politikong ganid sa Senado. Kaya yan nakakalusot kasi sa buwatan nga yan, collusion yan ng mga animal na mga demonyong buhaya dyan sa gobyerno. Thought. Pakita natin, sandali lang po, ito sa Luneta, pa-full screen natin That is ito. Representative Rene Oo, Co. ng kabataan, no? So, Kabataan. nagsasalita siya. Okay, siguro parinig natin ng konti, up natin ang volume. Let's see what's going on. Walang audio. Okay. Pero audio. Alright. So, ang Luneta po nagsisimula na and I believe hanggang buong araw naman ang Luneta sa totoo lang, hanggang tulang. Hanggang alas 12 ata. Okay. Pero ang main niya na attraction, So ito, dahil itong Ghost Flood Control Project, nanganak ito ng emosyon, ng galit sa mga Pilipino. Kaya ito naman ay ginagamit na ngayon ng dilawan para lalong galitin ng mga Pilipino. Tapos na yung galit ng mga Pilipino nung nakaraang taon 2025 Bakit hanggang ngayon hindi pa rin mabitawan ng mga dilawan niyang paggamit diyan sa Ghost Flood Control Project? Bakit hanggang ngayon ayaw pa rin nilang tigilan si PBBM diyan? Pilit nilang sinasaksak si PBBM sa pamamagitan ng Ghost Flood Control Project. Paulit-ulit nilang tinutusok si PBBM diyan. Samantalang si PBBM nga ang naglantad niyan. At ngayon si PBBM ang nagpapaimbestiga niyan. Pero pinabaligtad ng mga dilawan, ang mga kupal ng mga animal kasi wala na ngang silbi si PBBM sa kanila. Ginamit nila si PBBM para tusukin, baragin ang mga dutae. Ngayon natusok, nabarag na ang mga dutae. Si PBBM naman ang dudurugin at babaragin ng mga dilawan. 'Di ba? Kasi wala na silbi si PBBM. Kaya yan, sanib puwersa na ngayon ang mga animal na dilawan, pinklawan at mga dutae para ibagsak si PBBM. Yan na ngayon ang gawa ng mga hayop ng mga dilawan na yan. Pagkatapos nilang makuha lahat ang gusto nila kay PBBM, ngayon tatapon na nila sa basurahan na parang tae si PBBM.